Po ang ipapakita mga slides sa inyo katulad po niyan. Ayan. Pangarap Boses Broadcast, ano? Citizen Journalism, Land as One, Bayanihan. So ano ba pinag-uusapan natin dito? Ano? Ano ba layunin natin, ano? Meron pong akong nabasang letter nung nakaraan, ano? Ipinadala sa akin ni kapitbahay Loretta Rojero. Ito po ay isang letter nga sa Office of the President sa Malacanang kasi nga binabanggit natin na isa sa maaring makatugon sa ating mga suliranin o problema dyan sa pag-aari ng lupa sa Pangarap Village ay itong pagproklama ng ating Pangulo. I-award o re-award ang dati nang ibinigay po sa mga tagapangarap na mga lupain. Kaya lang, yan po ay nilabo noong 1988 Supreme Court decision, yung GR 70484 nga, na ipinitition ni Tuason family, na kiniklaim nila yung 8,000 plus na square meter ng lupa sa loob ng Pangarap Village under ng PD 293. At diyan lumabo dahil ang isang pamilyang Araneta ay nakisawsaw sa usapan. Hindi naman siya kasali sa kaso, siya ay nakisawsaw at doon na nagsimulang lumabo ang mga bagay-bagay diyan sa Pangarap Village. So yan po ang ating natalakay na nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, habang po tayo ay nasa loob ng enhanced community quarantine. Ngayon po, medyo lumuwag ng konti, modified community quarantine ang ating kalagayan ngayon dito. Hindi ko lang alam sa inyong mga lugar kung ganyan din po ba ang inyong kalagayan ngayon, Okay. So, simulan na po natin yung ating pagtalakay at let me know, kung nandiyan lang kayo sa tabi-tabi, si Gilbert Nool, ito ka-classmate ito nung aking ni Ervin, ng aking classmate na si Ervin at kababata. Magandang hapon sa iyo, Gilbert, Magandang hapon sa iyo, mate Amado. Okay? So ayan, dumadami na yung ating taga-subaybay. So let me know, comment lang po kayo dyan sa ating comment section. At ating pong babasahin pag hindi po tayo nadidistract sa ating mga ginagawa. Okay? So, punta na po tayo dun sa letter, Meron pong letter, ewan ko po kung nalalaman nyo po itong letter na ginawa, dyan sa ating mga kapitbahay. Ito po yung letter at paki-confirm po kung ito po ay na-receive kasi dito may naka-stamp na na-receive ng Presidential Commission for the Urban Poor, PCUP, receive. So hindi mismo ang opisina ng Pangulo ang naka-receive, kundi ang opisina ng PCUP, ang Presidential Commission for the Urban Poor ang naka-receive. May date po dito, January 21, 2020 at around 2:26 ng hapon. At ito nga po yung nilalaman ng sulat. Basahin ko lang po yung kasi mahalaga po ito yung unang pahina o unang paragraph, Although meron po akong konting comment po dito, At gusto ko pong magbigay din ng konting komento. Again, sinasabi natin hindi po tayo ang pinal na magbibigay ng kumbaga hatol dito. Ginagawa lang po natin dito ito para sa tinatawag nating communication o pagbabahagi ng kaalaman sa ating komunidad. Hindi po ito pinal, hindi po ako abogado, hindi po ako hukom, na siyang hatol ng mga bagay-bagay. Hindi po ako presidente,
Ako po isang walang kwentang residente lamang ng Pangarap Village po dati, no? Hanggang ako po ay mabot sa 20 plus na taong gulang, diyan po tayo nanirahan. Ngayon po ay base na po tayo sa Pampanga at kumbaga waiver yan, waiver, no? Hindi natin kiniklaim na ang ating sinasabi dito ay penal at authority, no? Marami pa pong authority sa atin. Ito po ay pagbibigay linaw lamang bilang isang normal na presidente, no, na sariling pagkaunawa at pong kinokomentuhan ang bagay-bagay. Ito po ay isang tinatawag na citizen journalism po ang tawag po dito sa ganitong gawain. Okay. So yung patungkol po doon sa letter, balik na po tayo. Sabi po dito, I, Rodrigo Roa Duterte, no, President of the Philippines, do hereby declare the whole area of Pangarap Village, Barangay 181 and 182, District 1, Caloocan City, with an area of 156 hectares, more or less, with no less than 40,000 residents as part and parcel of the public domain, annulling thereby the title of Carmel Development Incorporated, being spurious, thus void ab initio, subject to private rights of the existing residents of the said village, whether with title or not title, under the administration of the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, and with the following specific and allied duties. Okay, so yun po yung unang paragraph, no? Ewan ko po kung nasusundan niyo po yung aking pagbasa, no? Mamaya ulitin naman po natin, no? So, ang sinasabi po doon, ako daw ang kasi sulat nga to kay Pangulong Duterte, ako si Rodrigo Roa Duterte, Presidente ng Pilipinas, ay dinideklara ang buong area ng Pangarap Village, Barangay 181 at Barangay 182, District 1, Caloocan City, na merong area na 156 hectares, ano, na more or less, with no less than 40,000 residents, as part and parcel of the public domain, annulling thereby the title of Carmel Development Incorporated, okay, being spurious, ano, kaduda-duda daw at pwedeng kumbaga paglabanan, ano, at controversial. Thus void ab initio, subject to private rights of the existing residents of the said village, whether with title or no title, under the administration of the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, with following specific and allied duties. Babasahin ko po yun. Meron pong 1, 2, 3, 4 na numero po doon eh. Okay? Magandang hapon din po, Mr. June Ibarra. Salamat po sa pagpapanood po sa atin. Paki-share na lang din po para mas marami pa pong makaalam na ating mga kabarangay ngayon na tayo po ay nag-broadcast ulit. Okay? So, dito, pwede pong ipa-check po ulit itong letter na to. Kasi dito, binabanggit, bino-void daw, ano, gustong ipa-void yung titulo ni Carmel Development Incorporated, ano. Ito natakel ko na po itong nakaraan eh. May konti po tayong adjustment na kailangan gawin po dito. Kasi ang pangyayari po dito ay pinapaanal, no, yung titulo ni Carmel Farm. Ito nga po ang aking dinodiskusyon nung una pa lang, ano, na in the first place, dapat kasi malinaw, ano, ang titulo kasi ng Carmel Farm Incorporated ay from the very beginning, ayon sa Bureau of Land, wala pong visa, ano, at
ang dapat pag-usapan diyan ay gaano kalaki, ano? Kasi kung ating susundin yung ah, Commonwealth Act o yung prior land, ano, na pag-acquire ng lupa noong mga panahon na yon, hanggang 5 hectares lang po, ano, ang pwedeng ma-acquire ng bibili ng lupa diyan sa Tala Estate noong mga panahon na yon. Okay? So, 1973 pababa, yan po ay sakop ng Tala Estate. Okay? Kaya, questionably po na ang Pangarap Village na sinasabi nga natin ay 156 hectares more or less ay nasa ilalim ng titulo ng mga Araneta o Carmel Farm. Mali pong assumption yon, ano? Mali pong sana maintindihan niyo po kung maling assumption yon na sinasabi, yan ay black propaganda lang yan ng ng ating kalaban no. Hindi po ibo-void lahat yung 156 hectares. Ano po doon sa mga leaders natin. Ito po gusto ko pong maintindihan niyo. Sa mga kapitan natin, ano, doon sa mga leaders natin diyan. Hindi po ibino-void yung 156 hectares na lupa, no, ng Pangarap Village ng Carmel Farm kasi marami pa pong kailangan silang gagawing pagpapaliwanag, ano, diyan sa sa 156, ano. Ang kailangan lang muna nilang patunayan yung 10 hektarya pala, no, 10 hektarya under the Commonwealth Act, okay, 10 hectares. Yun lang po ang kung mailulusot man nila yan, ano, na pag-aari po nila yan, hanggang 10 hektarya lang po base diyan sa Prior Land Act at saka sa Commonwealth Act 32. Ano? So, hindi po totoo kailanman hanggang ngayon na ang lupa ng CFI o CDI ay 156 hectares. Saan po nilang nakuwang basihan yan? Saan po nila kinuwang katotohanan yan? Ako po sa aking walang kwentang pag-iisip po, wala akong nakikitang batayan. Maglabas sila ng batayan, ano? Na yung 156 ay sa kanila nga lahat, ano? Kasi nung una pa lang, nung 1970s pa lang, doon pa nga lang sa 10 hektarya, meron na silang utang sa gobyerno na pagpapaliwanag no? Kung bakit nila na-acquire yung 3 lupa, ano? Yung lots na sinasabi na yan, ano? So, questionably po yan, controversial. Kasi kung alinsunod sa batas, hindi po papayagan na makapag-acquire po ng more than 10 hectares ang isang private individual, ano, o isang incorporation na hihigit sa lupa na yan noong mga panahon na yon. Okay? So, yan po ang dapat nating malaman doon po sa ating mga kapitbahay. No? Kung gagamitin naman nila yung corporation, meron naman po nung Philippine Constitution 1971 naman hanggang 24 hectares lang din ang pwedeng ma-acquire. So, kailangan po para nilang patunayan sa korte, no, na sa kanila nga yung 156. Kasi as of now po, wag po tayong palinlang. Wala po silang basihan na yung 156 ay sa kanila. Wala po silang batayan. Ang pwede lang pong maging basihan nila ay yung 10 hectares. Ano? 10 hectares lang po kung ma-magic man nila, hanggang 10 hectares lang, ano? Kung papasok naman po doon sa Philippine Constitution, doon sa mga real estate companies, ano, o farms, hanggang 24. Okay? Never pong naging 156, never po, ano? Kasi yung lupain din na yan, ano po yan nung 1971 nga, nagkaroon ng proclamation, yung proclamation ng ating Pangulo, yung Tala Estate ay ibinigay yan doon sa pabahay, yung walang mga bahay sa Metro Manila, dinala diyan. Yun po ang talagang dahilan niyan, Hindi po, wala pong farm sa lugar na yan. Yan po ang dapat nating maintindihan. Wala pong farm diyan. Bawal po mag-farm diyan kasi po residential po yung lugar na yan. Okay? At lalong-lalo na ngayon, mamaya mababanggit ko, yung plano na gagawing
commercial business district po yung Pangarap Village, yung plano po ng mga Araneta. Lalo nang hindi, kasi residential nga yan. Never naging commercial po yan, ano? O business district, never po. From the very beginning, yan po ay intended for residential use. Hindi po yan intended for farming, kaya si CFI, yung Carmel Farms Incorporated, marami po silang dapat na ipaliwanag dyan. Yun ang dapat nilang paliwanag. Huwag po tayong maniniwala sa kanila na ang buong 156 hectare ng Pangarap Village ay sa kanila. So dapat medyo itama po ng konti itong ano na to, no? Letter na ito. Ano, konting adjustment lang naman po, ano? Sa bagay, sinabi naman dito, spurious nga, ano? Spurious, okay? So, thus, void ab initio, subject to private rights of the existing resident of the said village, okay? Tapos, ang second ano dito is, ang tinatawagan na department ng government is yung DENR, okay? DENR. So, linawin po natin, ano, ito ba talaga ang tamang ahensya ng ating gobyerno na ating kakabitan ng ganitong pag-uusap, ano? Kasi ang pangarap nga from the very beginning o ang buong Tala State, with that regards, ano po yan subject po siya ng urban development, ano, urban, no, or yung mga National Housing Authority, ano. Dati iba ang pangalan niyan, binago na lang, ano. So andi narin po kasi sa aking pagkaintindi, yan yung mga parang undeveloped na area pa no, na hindi pa minsan nalalagyan ng kategorya kung ang lugar ba ay isang tinatawag na alienable, no, o agricultural, yung mga ganyan, ano. So i-double check po natin itong letter natin, ano. At ang tanong ba yung Presidential Commission for the Urban Purba ang dapat bigyan ng letter, hindi ba yung tinatawag na Department of Human Settlements and Urban Development ang i-course through natin kung gusto nating dalhin sa ating Pangulo. Baka pwede nating pag-aralan din itong isang ahensya ng gobyerno, yung tinatawag na Department of Human Settlements and Urban Development, na ang secretary ngayon dyan si Secretary Eduardo Del Rosario. Okay? Kasi ako dito sa PCUP, parang may ano to sounds o smell something fishy, ano, kasi ang nakikita ko diyan pag sa PCUP ang pinopropose nila, correct me if I'm wrong, yung tinatawag na medium rice, no, medium rice na tirahan, no po. Yung medium rice, kung nandiyan po kayo sa may parte ng Malaria, yung sa may NHA area po, yan po ang klase na inaano nila, no, medium rice, no. Ngayon, ang pangarap po, ang buong Pangarap Village, hindi po appropriate yan, no, sa aking pagka-analisa, kasi po tayo po ay malalaki po ang sukat ng lupa dyan, especially mula noong 1973 hanggang 1988, yung mga nung gamay-ari po ng lupa dyan. 1,000 square meter, pataas ang mga sukat diyan, ano. Yung medium rice na yan, hindi ka magkakaroon ng lupa diyan, at maliit yan, baka mga 30 square meter lang yan. Ang demographics po ng Pangarap Village ay dalawang klase na po ngayon, ano. Yung mga unang residente diyan, yung Samahay, Malacanang Homeowners Association. Pangalawa, yung mga tinatawag na ISF, ano, yung mga informal settler family natin na yinakap na rin ng Pangarap Village magsimula naman noong 1988 hanggang sa ngayon. Pagka pinropose po ng PCUP yung tinatawag na medium rise building dyan,
isang ano lang po yan, isang kategorya o isang klase lang po ng residente ang matutuwa dyan o mapaglilingkuran. Ano? Yung ibang parte ay hindi po sasaya, especially po yung mga malalaking sukat ng lupa na nai-award noong panahon pa ng MAHAY, no? Ng Malacanang Homeowners Association. So, hindi po fit sa atin yung pinopropose ng PCUP. Ano? So, kailangan pa po ito ng masusing pag-aaral at public hearing siguro. Ano? Sino kaya ang nag-decide na ganyan na ipopropose agad-agad? Nagkaroon kaya ng tamang public hearing po yan? Ano? Yan ba ay inaprubahan din ng ating mga barangay leaders, unang-una sa lahat? Yan ba ay inapprove din nung sa mga samahan dyan sa pangarap? Ano? So, bakit po naging ganon? Sino po ang nagbigay ng idea na ang ipopropose na solusyon sa suliranin natin dyan ay yung medium rice? Sino po kaya? Mabigyan niyo po kaya ako ng comment. Pwede po kayo mag-comment dito ha. Oy, kay Kagawad Erlenda Hitchanova. Magandang hapon po Kagawad Erlinda. At si Albert Torino nanonood. Kapatid kaya to nung classmate ko na si Minche Torino. Itong si Albert. Okay. So, yun po ang sinasabi natin. Yung pinopropose po ni PCUP at meron na po silang mga press releases na ginawa dyan, ano, hindi po appropriate yan para sa mga tagapangarap. Maliwala po kayo. Isang klase lang po ng tao ang mapagsisilbihan yan, yung mga ISF lang po. Okay? So, tapos tignan po natin yung departamento ng mga nilalapitan natin, ano, yung ang nilapitan dito, yung DENR, ano, baka pwede pong paki-check din yung Housing and Urban Development Coordinating Council, ano, under ng Department of Human Settlements and Urban Development. Yan po ay under sa Executive Department yan ng ating Pangulo, ano. Ang pinakamataas diyan ng ating Pangulo. Itong PCUP, although ang isa sa mga talagang priority nila, tinatawag na urban poor, ano? Kaya nga PCUP no? Yung sa mga urban poor na tinatawag. Ang tanong, alam nyo, kung tutuusin, hindi naman talaga mahirap talaga yung mga ano diyan sa pangarap Yung mga residenteng una diyan maayos naman ang pamumuhay, ano? At kaya dapat bigyan natin ng pansin kung yun ba talaga ang tamang departamento na ating lalapitan. Okay? So, double check po natin. Okay? So, sige po, comment lang po kayo, ano? Hello kay Bernadette Flores watching, kapitbahay Bernadette Flores. Thank you for commenting at panonood. Paki-share po yung ating feed dun sa mga kapitbahay po natin para mas marami pong makaalam, ano? At yung aking dinidiscuss po ngayon, kung nasusubaybayan niyo po ako, let me know kung maliwanag po sa inyo ang pagdating o pagpapaliwanag. Okay? Patugtog po muna tayo bago po tayo magtuloy-tuloy at magantay pa tayo ng ating mga ibang mga kasama, okay? Para dumami pa yung nanonood. Wish 107.5. Nakulit nga rin nadapa at ang sugat nilang malala, dami ng pagkukulang, di ko na mabilang. Magtiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Kung mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susunod.
katotohanan, ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Wag na, tingin mo'y di makakaya. Palaging may pag-asa. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Ipaglaban mo ang katotohanan. Okay, balik po tayo sa ating pong programa. Kamusta po kayo dyan sa mga bahay-bahay? Kamusta po kayo sa inyong pagka-quarantine? Quarantine pa rin, ano? Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina, ano? At sinasabi nga po natin doon, paki-double check po natin, ano, yung mga agencies ng gobyerno na ating pong pinapadala ng ating letter. At baka rin kasi yan nagiging isang sanhi ng pagka-delay o pagka-hinder, ano? Kaya hindi makapasok sa Pangulo yung ating hinanaing. So kaya double check po ulit natin. Pwede naman siguro tayong gumawa ulit ng letter at i-refine po natin, ano? Doon sa mga gumawa po niyan, unang-una nagpapasalamat po tayo. Ibig sabihin tama po yan, ano? Isang paraan po yan ng ating pong solusyon doon sa ating problema. Tuloy nyo lang po, ano? So siguro refine pa natin ng konti yung letter at let us think again yung mga agencies na papadalan po natin. Ang layunin naman natin dyan is mapunta sa ating Pangulong Duterte yung letter. Yan naman po eh. Ngayon, kung hindi na umubra doon sa tinry natin ng mga unang ahensya ng gobyerno, try po natin sa iba naman. Ano? Baka pwede po natin i-try dito sa Department of Human Settlements and Urban Development. Baka pwede po natin i-try naman dyan. Okay? So, suggestion lang po yun. Suggestion. Ano? Alaman po sigurong masama na mag-suggest. Ano? At ibalik uli natin, ano, sa opisina ng Pangulo para mapabilis yung ating ano. Although dito meron din tayong tinatawag na petition, ano. Meron din po tayong online petition na sinubmit, ano, at ako po rin ay humihiling po sa inyo ng parang suporta. Meron po tayo sinubmit doon sa change.org na petition at gusto ko po sana puntahan niyo po, nandiyan po yan sa ating online community at sa nasa profile ko. Paki-click lang po, ano, o paki-sign up lang po kayo para dumami po yung ating supporter doon po sa ating petition, no? Sinasabi po diyan, i-award sa mga taga-residente ng Pangarap ang 156 hectares, ano, na lupa diyan sa ating lugar. Okay? Ito po, ipakita ko po sa inyo yung ating petition. So, ngayon po, meron po tayong 71 supporters. Okay? 835 views and 65 shares. Ano? Continue po to support the petition. Ang ating pong hinanaing is award the 156 hectares of land to Pangarap Village Bonafide resident before it's too late. Kasi nga, marami ng mga nangyayaring hindi maganda. Mamaya, pag-uusapan po natin yun, ano, loobin ng Diyos na may time pa tayong mag-usap. Okay?
So, please kindly support po yung ating petition at baka makatulong din yan para mapabilis yung pagkaalam ng ating Pangulo ng Pilipinas sa ating hinanaing. Okay? Malay niyo po, makatulong yan, gamitin ng Diyos sa ating programa. Ngayon po, tuloy ko po yung letter, yung aking binabasa po kanina. At pupunta na po tayo doon sa pangalawang bahagi, yung kasi sabi niya, ito yung mga dapat gawin. Okay? Pagkatapos i-proklama ng Pangulong Duterte na ibigay sa mga taga-Pangarap Village yung 156 hectare more or less na lupa, ay ideklara na anal yung titulo ni Carmel Development Incorporated. Kung meron mang mangyayaring pag-aanal po dito, hindi po yung 156 yan ko lang po. Hanggang 10 hektarya lang po. Kung meron mang mangyayaring pag-aanal, yung 10 hektarya lang base doon sa Commonwealth Act 32. Okay? Ngayon tuloy po natin yung pangalawa na letter. To instruct the Chief of the Philippine National Police to do the removing or towing or remove an area, Carmel Development Incorporated and its officers, employees, agents, and associates, and those claiming rights under it. Criminal cases against the officers and employees, agents, and associates, including security guards of Carmel Development Incorporated, who is responsible for criminal activities in the area. Revoke the license of the security agencies of Carmel Development Incorporated and to install police station in the area with adequate personnel to secure the resident and preserve security, peace, and order in the area, and such other duties to achieve the preceding purposes. Okay, yun yung unang-una. Pangalawa, to issue land titles to all residents who have been occupying their respective parcels without titles. To instruct other government offices and agencies to cooperate and perform their respective duties in the area. To report to this office once every 2 weeks the progress of the activities in the area as defined and ordered in this proclamation. This proclamation is effective immediately done this day of January 2020 in the city of Manila. So yan po yung parang open letter natin sa Pangulo po ng Pilipinas. At I think okay po yan. Okay po yan sa akin pong pagkaintindi. Pwede po yan. I-refine lang po natin ng konti, pinuhin pa natin. At maganda po yan. Really appreciate. Maraming salamat po doon sa mga tao pong gumawa niyan na nag-initiate, na appreciate po natin. Maraming salamat po sa inyo. At kayo po ay gumagawa ng mga hakbang na ganyan. Malaki pong bagay ang letter na yan. Try pa natin din sa iba pang mga government agencies like yung sinasabi nga po natin na Department of Human Settlements and Urban Development. I-try din po natin doon kasi yung PCUP parang I smell something fishy. At yung pinopropose po nila na suliranin sa problema ay sinasabi nga po natin isang part lang po ng residente po yon. Hindi nila makikater yung mga naunang residente nung panahon pa ng 1973 hanggang 1988 bago po madeklara ng Korte Suprema ng Supreme Court na void po ang PD 293, malalaki po ang sukat ng mga lupa po dyan. Hindi po papayag ang mga residente dyan na bibigyan lang ng 30 square meter plus lang. At wala pang lupa. Hindi po papayag, maniwala po kayo. Yung mga nagmamay-ari ng mga 1,000 plus square meter na lupa dyan, malabong pumayag. Na ilipat lang sila sa medium rise building. Malabo. Negative po yan, negative. So magkaroon pa uli ng mga public hearing po,
at konsulta sa mga barangay officials natin, no? At doon sa mga kung anumang association ang nasa loob po ng Pangarap Village para pong maging maayos, ano? Again, ang Pangarap Village po ay composed ng 2 pong barangay, ano, 181, 182, yan po ay nasa loob ng Caloocan City, ano po, Caloocan City North. Diyan po kami sa may Malaria, sa may malapit sa watershed ng Lamesa Dam, sa may bago mag San Jose del Monte, Bulacan. Okay? So tuloy po natin yung ating pag-uusap. Kung may comment lang po kayo, kaway-kaway lang po kayo dyan. Let me know kung meron po kayong mga tanong. Okay? So, ang tinatakel po natin dito, kaisa po tayo ng ating Pangulo, ng Presidente ng Pilipinas, sa kanyang advokasya, na yung mga oligarchs, ano, yung mga mayayamang iilan sa ating bayan ay magkamal ng mga ari-arian at pag-aari, at lalo na ay sila po ay lumalabag na sa mga karapatang pantao, ano, nang land grab na po sila para sa kanilang sariling kapakanan lamang, ano, isang pamilya, ano po. Sana makita din ng ating Pangulo na ang Pangarap Village ay composed ng 40,000. Mas marami po kami sa empleyado ng ABS-CBN, at kami po ay hindi lang ilang araw o linggo na hinaharas po o nagkakaroon ng tinatawag ng mga human rights violation. Binobulldozer ang mga bahay, sinusunog ang mga bahay at ang eskwelahan. Matagal na pong ginagawa yan. At kung yung isang grupo nga po ilang araw lang, ano, nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay, ay hindi na po mapakali ang puwet, ano? Lalo na po siguro yung mga residente ng mga taga Pangarap Village. Okay? Sinasabi nga din natin dito na maaari na tignan din natin yung aspekto na kung papaanong inaward ng ating Presidente ng Pilipinas yung mga lupain diyan sa may Boracay, ano, na naging tourist spot na at puro naging commercial area na pag-aari ng mga native na ano diyan, na mga ati na tinatawag, ay inaward ng ating Pangulo, no? O ni-re-award ng ating Pangulo dahil nawala na sila ng lupa o sarili nilang bahay diyan dahil nga sa commercialism o yung tourism, ano. Baka naman pwede ring magawa dito yan, ano, ng ating Pangulo. Kaya nga tayo sumusulat sa kanya ng letter na baka pwedeng magawa, ano. Yang lugar po diyan sa Boracay, ang sabi po dito sa ating pagre-research, ang Boracay daw ay meron 320 kilometers south of Manila, was an unnoticed place, ano, until former President Ferdinand Marcos declared it as a tourist zone, no. Ang presidente rin pala ng Pilipinas noon dati, si Ferdinand Marcos, ang nagdeklara din na ang Boracay ay maging isang tourist zone and marine reserve in 1970. The declaration came after the island was featured in a book by travel writer Jens Peter and become a backdrop of American action movies, Nam's Angels at saka yung Too Late the Hero, no? Ginamit nilang shooting area pala yung Boracay way back 1970s pa. In the mid-1980s, the island became popular among the foreign tourists whose influx invited local migration. Okay, and other businesses prospered, and the natives benefited from it. Then their children worked as a beach workers, tour guides, and resorts workers. But the development came at a price. The unregulated entry of businesses and the flood of tourists choked Boracay. Kaya nga 'di ba nung
mga nakaraang taon ay naipasara yan to rehabilitate ng ating Pangulo. At nung nagkakaroon nga ng rehabilitation during the process, nakita ng Pangulo na yung mga tao sa Boracay, yung mga natives, yung mga locals, sila na pala yung walang property dun sa lugar. Ano? Kaya ang ginawa ng ating Pangulo, binigyan sila ng CLOA, no, under ng Agrarian Reform Program. Inaward po sa kanila ang lupain uli nila doon. Ano? Hindi natin alam kung yung iba nabili sa mga private corporation na, no? At ginamit lang yung kapangyarihan ng Pangulo na tinatawag na eminent domain, kaya na-re-award uli yan yung mga lupa na yan. So baka pwede rin naman i-reaffirm, i-re-award ng ating Pangulo ang lupa dito sa Pangarap Village. Sa gayon matay na o malinaw na yung mga nilabong katotohanan na yan ba ay kay Carmel Development Incorporated or kay Carmel Carmel Farms Incorporated ang Pangarap Village, no? Kasi sa akin pong pag-iintindi, no, unang-una hindi pa pwedeng maging 156 hectares. Marami silang dapat na ipaliwanag sa Bureau of Lands. Dati-dati pa, no, sinabi na sa kanila yan, illegally acquired po nila. Kung meron man silang hawak-hawak na titulo ngayon, illegally acquired po yan. Hindi po ako ang nagsabi. Ang nagsabi niyan po ay Bureau of Lands. At sila po ay nag-encroach sa lupa ng gobyerno. Yun na nga, tinatawag na pag nag-encroach ka, tantamount to land grabbing na yan. Ihingi po natin ng komento doon sa ating mga abogado. Encroach sila, nag-encroach. Ibig sabihin, hindi nasakop nung kung totoo man na magic nila yung title nila, nasa kanila nga, sumobra sila doon sa pag-claim. Nag-encroach sila. At yun na nga nangyayari ngayon sa panahon ngayon, lumala na ang dapat tignan pansin dito ng ating mga leaders siguro yung petition for land grabbing land grabbing kasi alam ko marami na rin tayong naipasang mga kaso, yung tinatawag na quieting of title, annulment of title and reversion case. Kaya lang wala nang nangyari. Kung sakali mang yan daan po na yan ang ating tatahakin, siguro po ikonsulta po natin dun sa ating mga lawyer, sa ating mga abogado, baka pwede yung land grabbing, land grabbing mismo. Kasi yung kaso na yan, sakit po yan ng mga oligarch, sakit po yan ng mga mayayaman, yung pagla-land grab. So direkta po na hit sa kanila yan, kasi kailangan nilang patunayan talaga na hindi sila nagla-land grab, di ba? So ipakita nila yung kanilang katunayan. Tapos yung kabila naman, tayo naman mga residente ng Pangarap Village, ipakita din naman natin ang katunayan natin. So in a way parang ina-accuse mo yung kabilang parte. Pero I believe mas magandang paraan po yan na kung tayo po ay pupunta sa korte, tignan po yung aspekto na yan, yung land grabbing case para sa CDI o sa CFI na mga kumpanya. Tignan po natin yan. At syempre, habang ginagawa din natin yan, kung meron yan, ituloy pa rin naman natin yung ating open letter sa ating Pangulo. Isang pangyayari yan. At syempre, yung ating pananalangin, wag po nating kalimutan. Tuloy-tuloy lang po ang pananalangin natin. At alam naman natin, ang pinakamataas na kapangyarihan ay ang kapangyarihan na meron ng ating Diyos. So, above yan sa government. Pagka naawa sa atin ng Diyos at tayo po ay dinalaw ng Diyos sa ating lugar, ay hihipuin niya yung puso ng bawat stakeholders. Na hipuin niya ang puso ng mga Araneta. Baka pwede po kami mamanhik doon sa asawa ni Ginoong Greggy Araneta, si Mrs. Irene Marcos Araneta po. Alang-alang po sa yumaon niyo pong ama na dating Pangulo ng Pilipinas, na siya pong nag-award sa amin ng lupa dyan sa Pangarap Village. Baka naman po pwede niyong pakiusapan ang si Mister na
ipagkatiwala na po sa buong residente ng Pangarap ang Pangarap Village, ano. Ibahin na po yung plano, no? Total marami naman po kayong mga ari-arian, mga lupain, ano, baka sa iba na lang po nyo gawin yung ano, kung po pwede lang po nakikiusap po kami na may mababang loob, may pamamanhig po sa inyo. Baka matulungan niyo po kami sa asawa niyo po, ano, sa kumpanya ng CDI, alang-alang po sa yumaon niyo pong tatay na naging presidente po ng Pilipinas, iwag na pong ituloy ang plano po, no, ng kumpanya po ng asawa niyo po diyan. Iba na lang po, i-redirect na lang po sa ibang location. Para naman po maraming matuwa po sa inyo, 40,000 po na residente po yan. At mahinto na rin po yung mga harassment, mahinto na rin po yung mga deprivation, mahinto na rin po yung mga patayan na nangyayari po dyan. Ano? Kung iibahin po ng inyo pong asawa ang plano para sa Pangarap Village. Okay? So kami po ay nakikiusap lang naman po kung po pwede lang. At kung hindi naman po pwede, tatry po naman namin sa ibang payapang pamamaraan. Ano? So, yon. Okay, para po doon sa ating mga kapitbahay na ngayon lang naka-tune in, si Kagawad Romeo Baratique, magandang hapon din sa iyo, mate. So, let me know kung nasusubaybayan niyo po yung ating broadcast. Medyo 45 minutes na po tayo sa ating mga pinag-uusapan po dito. Land as One, Bayanihan, Boses ng Pangarap, Citizen Journalism. So, ito po ang ating pinag-uusapan pa rin, yung patungkol nga po diyan sa lupa, sa Pangarap Village na nilaland grab, no? I believe hindi yan land grabbing ang tawag ko siguro diyan eh. Nilaland grab po yung ini-encroach, no, ng isang pamilya o ng isang mayamang kumpanya diyan, at balak nilang gawing commercial business district, ano, kasi diyan po dadaan yung MRT7, yung huling-huling station po ng MRT7 diyan po, kaya talagang ngayon po ay masigasig po silang gustong angkinin ang lugar na yan na hindi naman sa kanila, ano. Lahat-lahat, kung pakalagay nating mapapatunayan nila yung 10 hectares, hanggang 10 hectares lang sila. Ano? At kayo po, let me know, mag-comment po kayo kung maliwanag po ba yung aking tinatalakay dito o kailangan ko pa pong ulitin. Okay? So, let me know po. Hindi rin pala madali yung ganitong gawain, ano? Marami rin pala tayong dapat ginagawa o research, no? O sineset up ng mga equipment. Hindi po madaling gawain po ito, ano? Kaya umanhin nyo na po kung merong mga technical difficulties, ano, na tayo po ay nangyayari. Okay? So, ngayon po wala tayong masyadong usaping mga legal discussion ngayon, more on parang pagpapakita lang, ano, ng ating sitwasyon diyan. Siguro sa mga susunod na broadcast na natin ituloy yung mga legal quotation natin, legal discussion, okay? So gusto ko pong ipakita sa inyo yung Pangarap Village, yung mga previous na actions na ginagawa nila. Ano po, sila alam ko nung wala pa pong ECQ to pero na sila yung ginagawang mga rally, ano, mga pag-iingay sa mga department ng ating gobyerno. Pero sa kasawiang palad hanggang ngayon wala pang malinaw na tugon. Ang parang nangyayari diyan, tinuturo-turo ang mga residente ng Pangarap kung saan-saan. Ano? Ang tingin ko dito, ang dapat makialam dito yung yung Caloocan City Hall eh. Kasi alam niyo, pagka pumunta rin sa Pangulo ng Pilipinas to, ang tatanungin din diyan ng Pangulo pagdating, ipapa-verify din ng Pangulo yan, diyan din sa mga LGUs natin. Ano? Kaya dapat maintindihan ng LGUs talaga yung suliranin, yung totoong solusyon dito sa problema na ito.
Hindi yung overnight solution lang, ano? Hindi yung pagka merong eleksyon, yan, okay ang suporta. Pag nawala na naman yung eleksyon, wala na naman. In fact, ilang mayor na po ang dumaan diyan sa Caloocan, sa Pangarap Village. Ilang mayor na po, ano? Panahon pa ng ni Mayor Ray Malonzo, panahon ni Mayor Rico Micheberry, hanggang ngayon si Mayor Malapitan na, ano? So, marami na pong mayor, pero kung titignan niyo po ang Pangarap, ay ganun pa rin, ano? Wala namang pagbabago. Ang nangyayari nga lumala pa, ano? Ngayon na lalong humirap yung tubig, ano? Dati-dati kahit papaano may nagsusupply yung Maynilad o yung MWSS diyan. Ngayon wala na, ano? So kung meron mang mga third party na nagki-cater, hindi reliable, ano? At hindi natin malaman din kung papaano ang naging agreement diyan, ano? Yan nga yung isang tinutugon din o kino-question ng iba nating residente diyan, yung concessionaire sa tubig, ano? Medyo kaya may paglilinaw na dapat gawin yung ating mga barangay officials po siguro diyan para maalis po ang pag-agam-agam ng ating mga kapitbahay po diyan tungkol po sa tubig, ano? So ang sumunod, siyempre yung kuryente, okay? Yung kuryente problema, hindi makapasok dahil nga sinasabi yung mga provider natin na paniwala na ang lupa na yan sa mga Araneta nga, ano, na ating kino-question niya anong naging batayan, no? Ang naging batayan lang sigurado yung black propaganda lang ang naging batayan Wala naman legal documents na tinatawag nating authentic o pwedeng paghawakan, ano? Kasi yung tatlong lupa na may titulo sila, sinasabi ng Bureau of Land from the very beginning, way back 1971, 1973, controversial yan. At yan ang naging dahilan nga bakit na-cancel yan Bakit sila naka-acquire ng 156 hectares na lupa? Hindi po papayagan ng batas yan. Yan ang dapat nilang ipaliwanag sa mga tao. So wala pong ilaw ngayon sa Pangarap Village. Back to the gasera, ano? Back to the candle ang ginagamit po ngayon. Yung ibang may pera ng konti, ayun, meron siguro silang solar, ano? At yung iba namang medyo malakas sa nakakabitan sa backdoor. Okay? So yan po ang senaryo ngayon sa Pangarap Village, Barangay 181 at 182, may electricity issues, no? At yung may mga arsonis issue din, mga arsonis, ano? Ito po, yung nakikita niyo po, ano yan, Pangarap Elementary School yan, sinunog po yan. Ano? At nangyari po yung panununog na yan na kung saan yung panahon na mainit ang usapin sa lupa. Matagal na po ang eskwelahan na yan, hindi naman nagkakaroon ng sunog. Ano? Ngayon lang uli na ulit, ano? So, kaya makakapaghinala ka sino ang may gawa, no? Ayan, ito naman, binubuldoser naman yung mga bahay. Ayan, nakita niyo po. Walang ano po yan, ha? Walang permit po yan. Basta magustuhan lang nila. Wala pong mga court order yan. No? Basta maisipan lang nilang bulldoze. Ayan, yan po ang pangyayari dyan. Ayan, tapos meron silang mga black propaganda na nakalagay doon sa main gate ng Pangarap Village. Pabatid sa lahat, sinasabi na ang pangarap daw ay sa kanila, sa Carmel Development Incorporated. Wala namang sinasite na batayan. Anong batayan yan? Wala namang batayan na nakalagay. Basta sinasabi lang na ganon. Okay? So, dapat ito yung sa Caloocan City Hall din. Sana tulungan nyo po. Magkaroon po tayo ng sa mga mayor po natin, congressman. Ang kailangan po dito yung talagang mataimtimang solusyon. Hindi po yung tinatawag na ningas kugon lamang na solusyon. Siguro naman may karapatan po kaming magsabi na ang solusyon na ginagawad ng LGU, City Hall,
o anumang mga sangay ng gobyerno ay ningas kugon. Bakit po ningas kugon? Isipin nyo ba naman, 1988 mula ngayon, ano nang nangyari? Ano? Almost 30 plus years na issue po ito sa Pangarap Village. Kung yan po ba hindi ningas kugon o ginagawa lang na punching bag o parang boomerang ang mga residente ng Pangarap, tingin niyo po ba tatagal ng 30 plus years ang problema kung meron talagang aksyon na malinaw mula sa gobyerno? Okay? So yan, yung mga mayor po natin, tinatawagan po natin, yung congressman po na nasa loob po ng kasi yung mga barangay captain din natin, sa inyo rin po titingalayan Tapos pag naibigay naman sa Pangulo yan, tingin ko, ang Pangulo titingin din sa inyo po, mga mayor, mga congressman, sa inyo rin po titingin. So kailangan alam niyo po na ang residente ng Pangarap Village, dalawa pong klase. Meron pong yung mga original na residente noong PD 293, 1973 hanggang 1988. Tapos po yung mga informal settler natin na niyakap na rin ng Pangarap Village, mula naman noong 1988 pataas. Sila po, walang masyadong malalaking lupa yung mga yan hindi kalakihan yung mga nakukuha nilang lupa compare doon sa mga dati-dati pa na mahay beneficiary na in fact yung iba pa nga karamihan 3,000 plus merong mga titulo po yan na hawak-hawak po yung mga tao na yan. Okay? Ayan. So may mga black propaganda sila. Ito, binerify ko ito Pinuntahan ko yung pinamimigay daw nilang lupa diyan sa may San Jose. Pagtingin mo dun sa San Jose, akala mo sa kanila, yung pala sa gobyerno naman talaga, Yung Balik Probinsya Program, relocation at iba pa. Okay? Huwag makinig sa mga haka-haka. Ito po yung mga black propaganda po ito Community Action Center, ginagawa ng Carmel Development Incorporated. Mga black propaganda po ito. Pag pumunta ka doon sa lugar, wala naman pong inambag ang Carmel Development Incorporated doon. Yun ay talagang pabahay ng gobyerno. At pag pumunta ka doon, ang mararatan mo doon yung mga kahon-kahon na bahay, na pabahay, na parang mga bahay ng kalapati. Hindi po ubra po yan, hindi po appropriate yan doon sa mga mahay beneficiaries, maniwala po kayo. At saka, kung hindi naman po sa inyo yung inyong kiniklaim, huwag nyo pong i-claim, matakot po kayo sa Diyos. Kung mapapatunayan nyo po, Carmel Development Incorporated, na sa inyo nga po, yung parte dyan ng lupa sa Pangarap, hindi po 156 hectares. Kung mapapatunayan nyo man po, hanggang 10 hektarya lang po kayo under Commonwealth Act 32, under the prior land law, hanggang 10 hektarya lang po kayo. Hindi po kayo pwedeng umabot ng 156 hectares. Paano nyo pong ginawa yon? Okay? Yung kay Tuwaso naman, wala pang 1 hektarya. 8,000 square meter lang. Okay? Pagsamahin natin yung sa inyo, Carmel Farm Incorporated, tsaka yung kay Tuwason, papatakan 11 hectares lang yan. Ang Pangarap Village po, 156 hectares. Sana po maintindihan po yan ng ating mga tagapanood. Okay? So yun, sana po maliwanag po sa inyo. Pasensya nyo na po kasi isa lang ako dito Ako yung broadcaster, ako rin yung operator. Minsan namamantay yung camera natin So yan po yung pinapakita ko po sa inyo na mga bagay-bagay na nangyayari po ngayon sa Pangarap, especially po yung mga kapitbahay natin ngayong nasa ibang bansa na, mga OFW na at doon na nag-migrate sa ibang lugar. Katulad nga nitong pinsan ko ngayon, si Manila, Inolba, si Kuya Manuel, nanonood siya from Chicago. Magandang tanghali po, Insan. So, ito po, pinag-uusapan po natin yung mga lupa sa Pangarap Village. At ito nga po ang ginagawa ng ating kalaban na nag-claim na nagkakaroon sila ng mga black propaganda dyan. At napaniwala na nila
yung mga supplier natin ng mga concessionaire ng tubig at kuryente, kahit ang PNP, tingin ko napaniwala na nila, no? Ewan ko lang si Mayor kung napaniwala na rin nila na ang Pangarap Village ay kay Araneta o kay CDI. Sana hindi pa, ano? Recorded naman yan dyan sa Registry of Deeds. Huwag niyo pong gagalawin ang annotation po ng PD 293 sa Registry of Deeds. Ano, meron pong nangahas niyan nung nakaraang 2003 si Orlando Rayos. Nangahas pong pakialaman o nag-motion, ano, na pinapatanggal yung inscription. Gusto idamay pati yung kay Carmel Farms Incorporated na illegally acquired title. Huwag niyo pong gagawin yon. Okay? Ang pinapatanggalan po ng inscription ng Korte Suprema yung kay Tuason lang po na title. Kay Tuason lang po, hindi po kasama yung kay Carmel Farm Incorporated. Hindi po siya petitioner doon sa kaso. Ano? Hindi po siya kasama doon. Nakikisawsaw po siya. Ano? Ang sa kanya lang, kung mapapatunayan niya, hanggang 10 hektarya. At hindi pa siya kasama doon sa GR 70484 na kaso. No? Kaya bakit ka nagbabakod? No? Bakit binabakuran mo ang buong pangarap? Ano? Meron bang mga court order na yung ginagawa niyo po dyan? Yan pa. Yung mga bloodshed, ano? Yung mga killing issues. Ano? Ito po, classmate ko po ito, high school, saka elementary. Ano? Si Mel Portades. Nadali po dyan, ano? Yan sa issue ng lupa sa Pangarap Village. Ano? Tsaka si Sol Gomez, ano? Yung isang kapitbahay din po natin dyan. So marami na pong namamatay dyan. Ano? Ito po ay seryoso pong issue po ito. Mahal na Pangulo. Ano? Mahal na Mayor ng Caloocan. Sana po seryosuhin po natin ang pagtulong dyan. Kasi po, mga buhay na po ang nadadali po. Ano? Okay? Mga buhay na po ang nadadali. Ano? Yung mga conspiracy po natin sa mga local government, sana po wag po, ano. Ayan, marami na rin pong mga article ang nagagawa po sa Pangarap, ano. Tulad nga po itong isang article na to na ginawa ni James Ann Ilaw, no, na merong conspiracy na nangyayari po diyan sa mga walang lupa diyan sa Pangarap, may mga residente ng mga mahihirap sa Pangarap, ano. So sana po maawa po kayo sa mga mahihirap na yan lang po ang talagang kanilang ari-arian. Kayo naman po marami na kayong ari-arian. Okay? At ito po yung mga civil cases, ano, na naipasa sa RTC, MTC, Court of Appeal at saka Supreme Court. Ito po yung mga civil cases, ano. At saka itong mga GR na ito. Okay? So marami po yan, ano. Yung sa mga nagre-research po, ayan, pwede nyo pong i-check. Civil cases 18264, 17762, 16181, 22018, 29179, 27114. Sa Court of Appeal naman po, ito yung aking na-research, GR CB number 105190, 87378, 187876. Supreme Court decision naman, itong GR number 70484, which is ito nga 1988. Tapos itong 142572, yung sa DepEd versus Carmel Development Incorporated. Itong GR number 194538, si Morelles sa BSCDI. So yan po yung mga, marami na pong na isang pang kaso po dito doon po sa mga bagong kaka-tune in lang po. Ito po hindi lang 1 taon, 2 taon po na problema ng mga tao sa Pangarap Village. Ito po ay matagal na, no? Dekada na po, 3 dekada na po. At ito po ang ayon sa mga press releases, ito nga po nagiging dahilan, ano? Meron silang binabalak nga, yung sinasabi ko kanina na gagawing commercial district ang Pangarap Village, kaya nag-aapoy ngayon ang kalaban o ang kumpanya na nakiklaim dyan para i-develop
Okay? Kasi nandiyan yung MRT-7, no? Mula diyan sa may EDSA, sa may SM North EDSA, iduduktong po yan hanggang dito po sa may Pangarap Village. Kaya ganyan na lang po kainit yung ating mga controversial owners, sinasabi, no? Yung mga nagla-land grab. Ayan. Ito po sa Inquirer, ito po ay nailathala noong, alam ko yung kauna-unahan nito, 2017 pa eh. Tapos ni-recycle na lang nila noong 2020. Ano? Kita nyo po ang pagkasulat dito. Property developer Araneta Properties Incorporated is planning a 140 hectares Central Business District CBD in the eastern part of Caloocan, an area to be traversed by the upcoming Metro Rail Transit 7 as part of the new mandate to unlock. Yan, no? So, yan. At ano nga, yung mga Araneta families daw, landmark of its ay nako. So yan po ang mga nangyayaring mga press releases po nila. So may plano na talaga, no? Ito po, hindi po ako nagsabi niyan, ha? Hindi po galing sa akin yan. Ito po ay galing sa media. Ano? Ito naman sa Philippine Star. Yung kanina sa Inquirer. Ito po sa Philippine Star, October 29, 2017, Greggy Araneta to create Caloocan first CBD. Ano? Wala pa kasi sa Caloocan yan eh. Kung sakasakali, dito magiging kauna-unahan. Businessman Gregorio Maria Greggy Araneta the third is building the first central business district in Caloocan, hoping to hitch a ride on the expected boom in the area once San Miguel Corporation Manila Metro Rail Transit System Line 7 or MRT-7 starts running. In a recent interview, Araneta unveiled his plan to build a 140 hectares mixed-use estate, which he said would be the first in the city. Okay, meron na sila currently dyan yung Colinas Verdes, Ciudad Real, ano, meron na po silang mga ano dyan, mga property po dyan na na-develop na at ayon po sa kanilang kitaan, nandiyan naman po yan sa Philippine Stock Exchange. Kung mahanap nyo yung ARA sa Araneta Group of Companies po yan. Ano? Maganda po ang kanilang kitaan dyan at ito nga, para mangyari yung kanilang CBD sa Pangarap Village, kailangan nilang i-land grab ang mga lupa ng taga-Pangarap para mangyari po itong plano po na ito. At ang kinakatakot po natin dito, baka meron ng mga ugnayan, kasi 27 pa po ito, baka meron ng mga ugnayan yung mga sa local governments, ano? Kung inapprove na ito ng local governments, bakit po na-approve, no? Sigurado kasi makikipag-ugnayan yan sa mga city, kukuha ng permit yan eh. Papapirmitan yan. Paano po nakakuha ng permit? Mayor, congressman, ano? Itong Araneta Group of Companies, itong CDI. Na alam naman natin, ang Pangarap Village ay residential area po yan. Ang Tala Estate po, residential area po yan. Never po naging farm yan. Never po naging commercial district po yan. Ano po? Kailan ipaliwanag niyo po sa mga tao po ito. Kung ito po yung naaprubahan nyo, nabigyan nyo na ng permit, bakit po nangyari po yon? Hindi po commercial district ang Pangarap Village. Yan po ay residential yan, ano? Proclamation 843, PD 293, ano? 1971, Proclamation 843, ang buong Tala Estate ay inilalagay sa residential resettlement area. Ang PD 293 sa mga empleyado ng Malacanang. Residential purposes po yan. Ano? At naipaliwanag na po ba sa inyo ng CDI na sa kanila, saan sila kumuha na basihan ang buong Pangarap Village na 156 hectare ay sa kanila. Naipaliwanag na po ba nila sa inyo yung issue nila sa Bureau of Land
na illegally acquired po yung 3 titulo na pinapakita nila sa inyo. At na-question nyo na po ba yung saan banda sila nag-encroach? No? Ano yung mga in-encroach nilang lupain dyan sa Tala Estate, sa PD 293? Maliwanag na po ba sa inyo yung mga boundary na yon? Kung nasaan po yung mga lupain na yan? Kung sakali mang mapapatunayan po nila na meron silang nabili po na lupa dyan, ayon po uli sa CA, Commonwealth Act, Prior Land Law, hanggang 10 hektarya lang po ang pwede po nilang mabili. Okay? Kaya sabi nga po ng Bureau of Lands sa kanila, illegally acquired nila ang 3 titulo nila. Kailangan patunayan po nila yan sa inyo, sa korte, o kung sa sino man, kay Pangulong Duterte, na ang 156 hectare ay sa kanila nga. Paano nangyari yon? Saan nila hinugot na kaalaman yon? Okay? Sana po maging maliwanag po sa atin yan, sa ating mga residente ng Pangarap, at sa ating pong mga local government units na nag-aasikaso po, tumutulong sa problema ng mga taga Pangarap Village. Kami po ay 40,000 resident more or less. Mas malaki po yan sa empleyado ng ABS-CBN. Kung ang ABS-CBN ay nagkakanda humakog na marinig ang kanilang problema sa Congress, di ba dapat din yung ating congressman na naka-assign sa atin dapat magkanda kumahog din na magkaroon ng daan para mapahinto o mapakinggan din ang mga usapin sa Pangarap Village. Kasi po, 40,000 po kami. Mas marami po kami sa ABS-CBN employees. Mas marami po kami. Okay? Sana i-priority nyo rin po. Kasi po ito, hindi po isang linggo po nangyari po ito, hindi po nakaraang buwan. Ito po ay 3 dekada na po. 30 plus years mula nung 1988 po. Mula nung nailabas ng Supreme Court ang desisyon ng GR 70484, doon na po lumabo. Hindi po kasi nagbigay ng provision din ang Korte Suprema kung ano po ang gagawin doon sa mga residente ng Pangarap. Basta binoid lang. Bahala na kayo kung saan kayo pupunta. At yung binoid po doon, hindi po yung titulo. Ang binovoid po doon, yung Presidential Decree 293. Sana po maintindihan yun. Wala pong binovoid na titulo sa PD 293. I-consult po natin sa ating mga lawyer. Kung yung pagkakaboid ba ng PD 293, kasasumama po ba yung mga titulo natin doon? O ang binovoid lang yung PD 293? Okay? Sa susunod po natin broadcast, kasi may 4 na instruction ang Supreme Court doon sa decision na yon, yung GR 70484. At wala pong sinasabi doon na ibinovoid yung mga titulo. Okay? Wala po. Okay? Wala po. Consult nyo po sa ating mga lawyer. Papaliwanag po sa susunod nating broadcast. So, muli po, hanggang dito na lang po muna tayo. At nagpapasalamat po ako sa mga sumubaybay po sa atin, sa ating broadcast na ito. Sana po sa ganitong kaparaanan tayo po ay nakakatulong po sa ating kapwa. At nawa ay magsilbing inspiration po ito, kaliwanagan sa ating mga kabarangay na mga taga-Pangarap po diyan. Okay? Muli, pinapasalamatan natin ang Diyos na siyang may likha sa atin, siyang may-ari ng lahat ng mga bagay, na siyang nagpapahintulot ng mga bagay na niloob niya, na magkaroon po tayo ng ganitong broadcasting kahit po naman po tayo walang kwenta at sa maliit po nating kakayanan. Maraming salamat po. Purihin po ang Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you very much.